sa COA o cleared na sa COA. Eto ba yon? Kung clear, bakit may pinapabalik na 73 million? At sinabi ng COA na kahit na daw ibalik ng Vice Presidente yung 73 million, hindi ibig sabihin clear na daw po ang Vice Presidente. Oh. Tinatanong siya kung kailan daw isosoli ang 73 million na ipinapabalik ng COA. Ang sagot niya daw ay, I completed my studies on my own terms. Ano ang tawag dyan? Ang layo ng sagot. Ma'am Marge at Romeo Barcebal. Ang layo ng sagot, mga kababayan. Di po ba? Ito yung mahirap sa kanila. Lahat. Simula sa pool, sa umpisa. Ilagi nilang nakalihis o yung mga sagot nila, laging nakalihis ho, mga bossing. Hindi sila rumerekta doon sa kung ano ang tanong, siya ang sagot. Ganyan ho ang mga DDS. Tanungin mo 1 plus 1, sasagutin ka ng Pilipino o sasagutin ka kung saan ho. Diba? O kailan mo ibabalik yung 73 million na itong sinasabi ng COA? Ganito na lang po, no? Ibabalik po namin yan kasi ganito, ganyan. Kukuhanin po namin dito kasi nandun naman po talaga yan. Nakatago lang, hindi lang namin nagastos, etc. Whatever. Yun yung sagot mismo doon sa tanong. Pero yung I completed my studies on my own terms, malayo ho ata iyon. Parang impeachment lang po yan. No? Parang impeachment lang po, no? O ganito, sinasabi nila na yung pera daw nung confidential funds, winaldas mo. Ano ang sagot mo doon? O eto, sinasabi nila na meron daw bribery na nangyayari nung ikaw ay nando sa Department of Education. Anong sagot mo doon? Sinasabi nila, plano mo daw ipapatay si Pangulong Bongbong Marcos, asawa at yung pinsan. Ano ang sagot mo doon? Sinasabi ni Madriaga na gumagastos ka daw nung panahon ng eleksyon galing doon sa pondo ng Pogo at doon sa mga Parmali. Anong masasabi mo doon? Sagot po nila, pinupolitika lang po kami niyan. Sagot ho nila, mga kababayan. Kasi po ako yung tatakbo, nagdeklara po ako, natatakbo po ako eh. No? Sa pagkapangulo, kaya ngayon ang ginagawa nila, pinupolitika nila po kami. Biruin niyo ho yun, mga kababayan. Ang layo ng mga sagot. Hindi nirerekta. Diba? Yung mga tanong. Kaya ang mamamayang Pilipino, lagi pong nag-iisip. Guilty siguro tong si Sara Duterte. Hindi makasagot eh. Hindi sinasagot yung mga Hindi sinasagot. Ito, yung sa mga impeachment, Diba? Sara Duterte's answers impeachment complaint. Lawyer cites a non-uniform standard in substance. Wala, malalayo ho yung mga sagot nila. Kesyo, pinupolitika po kami. Kesyo, ako po kasi ang numero 1 na tatakbo no? Number 1 contender po ako sa 2028 election. Kaya po, ganyan, ginigiban lang. Hindi. Sagutin ninyo, marinig ng taong bayan. Pag narinig ng taong bayan yung inyong depensa at kapanipaniwala naman, ayan, baka kayo ang paniwalaan at susunod, kayo na ang idepensa. Dahil ako naniniwala po ako sa sinasabi ho nila nung kampo ni Sara Duterte na tamang venue, pinakamagandang venue, para po sa akin, yung mga platform na kagaya nito, mga online. Kasi po, pag doon sila nagpaliwanag, napanood ng mamamayang Pilipino at napaniwala nila ang mamamayang Pilipino, diyan sila babakapan ng Pilipino. Di ba? Pero sasabihin nila, Sasabihin nila, ready na po kami. Saan? Ready na po kami ipaliwanag lahat. Saan? Sa tamang venue, which is yung Senado. Pero pag nakita nyo po kung ano yung ginagawa nila, mga behind the scene, susumbong sa korte, lalapit sa korte. Ano ba naman yun? Kala ko ready kayo, pero bakit gusto nyo mapahinto? Kaya po, yung mga DDS, natatawag po laging mga uto-uto. Sinasampal na sila ng mga katotohanan, paniwalang-paniwala pa din ho, mga kababayan. Di ba? O eto, meron pa.
Total naman napag-usapan natin, NBI ho, mga bossing. Pakinggan nyo po dito si Attorney Melvin Matibag. Remember, there's Pogo, no? Ang laki ng Pogo. Oh, And sino ba yung identified natin talaga na national na operator ng Pogo? Chinese, di ba? isa ho. Ang masaklap pa niyan, mga kababayan, marami sa kanila ay nakakuha ng mga birth certificate, no? Nakakuha ng mga birth certificate para masabi na sila ay Pilipino. Pagkatapos ng birth certificate, ano yung ibang makukuha? Pasaporte. Oh, titulo ng bahay, makakabili na sila ng bahay. Tapos, ang mangyayari, pagka yung like example, yung nangyayari po sa Palawan, sinasabi o naratibo ng China na sila daw po ang may-ari ng Palawan nung unang panahon. Paano kung yung mga yan na nakabili o nakagawa o nakakuha ng mga peking birth certificate, pinagbibili yung mga Palawan tapos ipinakita, o tingnan nyo, ayan yung namin. Yan yung mga titulo ng lupa namin. Kaya amin talaga itong Palawan. Tanyo? Oh, tuloy. Yung mga related na mga cases pa dyan, yung human trafficking, Chinese din yung nakikita natin. Then drugs, pasok din from Chinese, no? So, yun yung ating mga binabantayan talaga dyan. And I think it's about time that now I understand, and I have to say it, na tama yung naging direksyon ni Pangulong Bongbong Marcos when he stopped Pogo. Completely. Correct. Kasi mga kababayan, ito kung yung nakita natin, yung Pogo, yung nilulusob po ng PAOK, yung Pogo, mga kababayan, anong mga nakita? Mga torture hub. Meron mga nagreklamo, yung mga kaanak nila sinasabi maganda ang trabaho sa Pilipinas. Pagka nakita yung mga alam nyo na yon, ginagamit para mga pang-scam. Kaya tama po na talagang winipe out ni Pangulong Bongbong Marcos yung mga Pogo. Bali-balita. Hindi ako sigurado dito, ha. Kumbaga bali-balita lang ito. Maaring mali maaring mali, maaring tama. Yung iba may nagsasabi meron daw Pogo si Amy. Kaya galit na galit daw ho si Amy Marcos kay Pangulong Bongbong Marcos. Kasi ulitin ko, hindi po iyon kumpirmado, rinig-rinig lang po natin sa kwentuhang political ho, mga kababayan. Completely na-stop niya. Kasi I think siguro whether consciously or nakita ni Presidente itong issue na to. Kasi related din to, Attorney Karen, yung sa Bataan. Yung lumabas dun sa testimony kahapon ni Ramil Madriaga na land grabbing sa Maribeles, Bataan. That's Roque yata ito, we're investigating it. So are you also investigating Attorney Harry Roque? Kasi na-mention ni Madriaga si Attorney Harry si Roque, inimbestigahan daw ng NBI, Roque. Even before niya minention, there's already a complaint ng 17 farmers ang involved Chinese din. And